This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng atin pong makakasamang guest maya-maya lamang po. Kaya wag na wag po ninyong ililipat ang mga stasyon na inyo pong pinapakinggan sa mga oras na ito. Kaya naman binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay pakisubscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin, ay maaari niyo po itong i-comment at o kung meron po kayong katanungan, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At muli binabati po namin ang ating pong mga masusugid ng tagapakinig ng 89.1 FM. Of course, DJ Lou, hindi po papahuli ang ating pong mga timbahay, ang ating pong mga tsuper, mga driver, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ikaw nga po na naglalaba o nagluluto po sa mga oras na ito. Ano man po ang ginagawa nyo? Aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil for sure mga ka-TikTok ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya. Pero bago ang lahat, DJ Lou, atin munang batiin ang ating mga listeners at viewers sa Facebook at YouTube channel. Unahin ko na dito ang aking magulang. Ayan, ang aking mama Christina. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Ang aking pong tatay na si Papa Rogelio. Hello din po at magandang gabi. Magandang gabi din daw po kay Ma'am Belinda Salvania. Hello din po sa inyo. DJ Lou. Ayan, nandito rin po si Ma'am Mary Jane Nunez. Hello, you're doing great work with the AWR program. Keep sharing the hope. Maraming salamat po. Nandito rin si Sir R. Christian Roda. Good evening and hello DJ Lou and DJ Rack and happy Tuesday everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito Yes, hello rin po. Yes, nandito rin po si Ma'am Digna Regenza. Happy Tuesday po sa lahat. Blessed and peaceful evening po. God bless us all. Ayan, DJ And of Rocky. course, DJ Lou, sa mga gusto din po magpa-shoutout, magpabate, aba mag-comment na po kayo sa ating comment section at sabihin niyo po kung taga saan kayo para mabati at mabanggit po namin ang inyong mga pangalan. Kung may mga nais po kayong pabati, may mga birthday, anniversary, aba, i-comment niyo na po dyan sa ating comment section. So ngayon, DJ Lou, sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi? Pakilala mo na. Ayan, so ang atin pong guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Glenn Amican o Kuya Glenn. Yun po ang gusto niyang itawag natin sa kanya. Kuya Glenn, good evening. Kamusta ka tonight? Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon. Ayan, Masaya. Kuya Glenn, bati ka muna. Gusto kong binigyan ko ng AWR radio ang aking tatay. Sila ay nasa bundok ng Pangi, Laguna. Ooh. At masaya po sila magkasama ng kanya pong ni Mama Rose. So gusto ko po silang batiin. Ayan, DJ Rocky. Meron ka pa bang... Yes. Sige, DJ Rocky. Siyempre, mas gusto nating makilala si Kuya Glenn para mas lalo din siyang makilala ng ating mga listeners o ng ating pong mga ka-TikTok. So, Kuya Glenn, sino po ba muna kayo? Para mas ano po bang pinagkakaabalahan nyo? Single, married? Ano po bang mga ginagawa nyo? Ano po yung mga hilig ninyo? Ayan. Ayan, so ako si Glenn Amican at kasalukuyang naglilingkod sa Panginoon sa Central Luzon Conference bilang isang district pastor at ang akin pong
distrito na pinapaglingkuran ay ang Muntinlupa District. So, yan po ang akin. Ako po ay isang district pastor dito, naglilingkod. At gusto ko na rin batiin ang akin pong distrito, ang Muntinlupa District. Yes, ayan may nagpapabati dito. Good evening and hello po, Brother Glenn. Sino ba ito? Si Sir Christian. R. Christian Roda. Ah. Ayan, kakilala niyo po ba ito? Yes, kasi actually ako ay host din ng CLC, o Central Luzon Conference, Sweet Hour of Prayer. Si Ma'am Digna Rehencia, si Sir Arcasian Roda, yan po yung mga talagang sila po yung mga natin. Masusugid na Yes, talagang sumusubaybay po sila sa atin pong mga programa. Yes. So ngayon, DJ, ay, nabanggit nyo kayo po ay district pastor Yes, sa inyong yes, pong yes. lugar. Pero for sure may mga naghihintay, single or married po ba yung ating guest? Ako ay may masaya na may sweetheart. Wow. Gusto ko rin batiin si Oo nga. Mary May Kii. Oh. Siya po ay nasa Bulacan ngayon. Hello, good evening po. Ayan, hello din po. Baka nanonood siya for sure. Sige, DJ Lu, pagpatuloy na natin yung kwentuhan. Ayan, so simulan na natin sa exciting part. So sino nga ba si Kuya Glenn nung hindi pa niya nakikilala si Kristo? At thank you sa tanong kasi every time na i-share ko to, parang iba yung pakiramdam, iba yung lagi akong napapaalalahanan kung gaano ka powerful ang ating pong Panginoon. So before ako maging district pastor, ang aking kwento sa buhay ay talagang katulad ng mga naririnig na natin na mga karanasan ng isang kabataan. Yes, ako rin po ay natuto sa mga sugal, sa mga bisyo, sa mga katulad ng paninigarilyo, pag-iinom ng alak, at mga barkada, mga tambay, mga walang ginawa sa buhay kundi ang trip-trip lang. At yun ang buhay ko nung high school hanggang sa naimpluwensyahan ng mga barkada na parang ang naging journey ko ay walang direksyon. Akala ko ang buhay ay masaya na dito sa mga paggagawa ng mga kung ano-ano sa barkada. Yan ang aking mga naging kwento sa buhay na hindi ko akalain talagang actually, ang kwento niyan ay galing ako sa pamilya na mahirap din. At dahil ang aking mama ay namatay na ng 6 years old pa lang ako, simula noon parang may missing piece na talaga sa akin. Oo. Ganun yung nangyari. Kaya parang nalihis ako ng landas. Kayo po ba, Kuya Glenn, ay lumaki sa isang Christian family or hindi po? Yes. Pero alam mo po yung parang may Christian din pero hindi talaga nagsisimba at walang personal na relationship sa Panginoon. Ganun Kayo yung po ay akin. pang-ilang po sa magkakapatid? 3 kaming magkakapatid. Ako po yung bunso, 2 ang ate, isa ang ako ang bunso sa magkakapatid. So, Bukod na gaano lalaki. po, Kuya Glenn, katagal yung panahon na natuto kayong magbisyo, uminom, manigarilyo, magbarkada? So, ano pong response po ng parents po nyo during that time? Nakakatawa kasi syempre, ang 2 kong ate ay may kanya-kanya na silang buhay. Kami na lang na 2 ng tatay ko na natira sa bahay. At dahil wala akong mama, ang tatay ko ay wala din parang purpose. Parang nagtatrabaho siya para mag-inom lang din, magbarkada lang din, magbisyo lang din. So ako din, parang wala akong makitang perfect example. Although kami ay Christian, pero talagang walang direction na tinutumbok. Kumbaga, ang buong elementary and high school life ko ay ganun lang yung everyday, which is uuwi ako ng laseng, tapos papagalitan ako ng tatay ko, ba't ako natuto maglaseng, and siguro mga 2nd year, 3rd year high school ako noon. And nalaman ko na pinapagalitan ako ng tatay ko nang discover niya ako naglaseng, lasing din pala siya. So, ganun yung senaryo na tinuturuan ako ng tatay ko sa paraan na alam niya siguro. Pero dahil pareho kami 2 at walang kumbaga pagkakakilala sa Panginoon,
ang Parehas buhay kayo namin dalawa ay nag-struggle. parang wala talaga siya sa tamang direksyon. Mm. Oh, nako for sure DJ Lu 'no, may mga nakaka-relate sa atin ng mga listeners Yes. ngayon na baka Mm. dumaan din kayo sa gano'n ng inyong buhay 'no, ng inyong kabataan na natuto talaga kayong magbisyo at talagang minsan ay sakit kayo ng ulo ng inyong mga magulang. Naku, talaga namang for sure makaka-relate kayo. Kung nakaka-relate po kayo mga ka-TikTok, mag-comment po kayo diyan sa ating Oo. comment section. Baka So kaya minsan Kuya oo, yes. baka may dumadaan diyan na nakakapakinig at, parang nakaka-relate ay tutukan po ninyo kasi ang kwento ko ay tipikal pero nakita ko kung gaano ka-powerful gumawa ang Panginoon. Kasi Amen. kasi ang buhay ko kasi parang ano, parang naghahanap ako ng exciting na ano, na buhay. Parang parang Kumbaga thrill. oo, parang Mm. gusto ko na something na, challenge sa buhay. Kaya parang ang dami kong gustong i-discover, ang dami kong parang napapanood ko sa movie, parang gusto ko rin ma-try at siyempre hindi alam ang mangyayari at ano, mga hindi magandang example. So, Alam mo, parang DJ naliligaw. Rocky, ako na yung Mhm. unang-unang nakaka-relate sa kanya. Ay gano'n? Talaga ba, DJ Lu? May mga pinagdaanan din akong ganyan. Pero Mm, praise God, syempre napapapunta tayo dun sa mga magagandang environment. mm. Amen, totoo. Mm. Kuya Glenn 'no, na-mention niyo yung mga gano'ng experiences. So matanong lang din namin na ano po yung ilan sa mga hindi niyo makakalimutang karanasan ng life po niyo during those time? Ayan, so noong isang beses, ito yung first time ko na, umuwi ng lasing. Mhm. At kasi bilang isang kabataang lalaki parang, um, akala ko ang magpapakita ng talagang, masculinity yung lasing ka din, may hinihit-hit ka din. Mm. So, Hmm, triny ko yon at in-explore ko lahat ng mga ini-introduce ng barkada to the point na ako naman ang nag-introduce, tinuruan ko din yung mga mas bata sa akin at, nag-disciple. masaya masaya din silang, na-explore at na-discover yung mga gano'ng bagay. Isang beses umuwi ako pasuray-suray at, yun nga na ang aking mga dinaanan ay talagang hindi maintindihan pagkagising ng aking stepmother Mhm. na si Mama Rose at talagang gulat siya kasi ang kanyang mga mahal na halaman ay, tumba-tumba, Nagulok. nagkanda-bali-bali at talagang hindi nagkandasira yung kanyang mga halaman. Mm. At nabanggit ko na pala kanina na, pinagalitan ako ng tatay ko, nalasing ako at na-discover ko na siya din pala ay lasing that time. So, parang nagkaroon ako ng opportunity na isumbat at bilang, alam mo yun, nasa impluwensiya ng alak, ito yung Mhm. panahon na talagang nasagot ko ang tatay ko, nasagot ko ang stepmother ko kasi that time parang denial pa ako, kasi, Mhm. um, alam mo yon yung hindi talaga siya ang mother ko, Mm. tapos sinasagot-sagot ko siya. At isang beses, ito yung panahon na talagang nagkaroon kami ng away talaga ng tatay ko. Hmm. Kasi, um, hindi ko maalala kung ano po yung pinakang conversation that time pero uminit yung aming usapan. At sinagot ko sa harap ng tatay ko, yung stepmother ko at sinagot ko sila ng pabalang, sa harap nila mismo. Hmm. At dahil doon ako ay sinuntok ng tatay ko. Oh. Mm. So ang tatay ko ay hindi naman talaga ako sinasaktan. Mhm. Oo. At ginagawa niya rin ang paraan para, mag-provide sa family knowing na kaming dalawa na lang, ang dalawa kong ate ay nasa ibang puder na. Mhm. At nagulat ako dahil nasuntok ako ng tatay ko. At sinuntok ako una sa noo. Hmm. Ay ang tatay ko po ay karpentero at talagang, ah, parang hindi gawang biro yung lakas na, Hmm. kanyang nagulat ako dun at ako'y natumba. Mhm. Natumba ako sa lamesa at ang lamesa ay na ano, na nasira, Mhm. nabali yung mga paa ng lamesa. At pagbangon ko ay, parang dito po mga kapatid yung panahon na na na-experience ko yung mga parang stars. Oo, kasi totoo pala yun. Akala ko Oo. cartoons lang na si ano, ay may nakikita kang mga stars na ganyan. Ay totoo Mm. pala, talagang, hinanap ko ang balanse ko tapos sinundan pa ako ng pangalawa sa aking, likod ng Batok. aking ulo. Hindi naman sa pinakang batok, dito sa may Hmm. ano po ng aking ulo. Mm. Talagang sabi ko, "Naku,
parang anong ano ko nito at medyo nangyari ito at nagulat na gulat ako. Sabi ko parang, siyempre nakapanood ka ng mga laban-laban, mga rumble, mga suntukan na ganyan. Parang iniisip ko paano din ako lalaban ba ako? At inisip ko no'n siguro kung lalaban ako kasi medyo napariwara ng aking buhay, baka hindi naging maganda yung dulo. So ang nangyari Oh. sa akin ay hindi ko nagawang lumaban sa aking tatay. Pero dahil sa nangyari na yon nagkaroon ng lamat yung aming relasyon ng aking tatay. Kasi, Naku. nagulat din siguro siya sa nagawa sa akin. Mm. At simula noon nakapag-usap kami ng lalaki sa lalaki bilang mag-ama. Sabi niya, Mhm. dahil ako ay, um, tawag nito, ako ay gumagawa na ng hindi magaganda at, nagiging perwisyo na ako actually sa community ay gumagawa ako ng iba. Siguro mamaya i-detalye ko rin yun kasi parang, Mhm. kami ay nangingialam sa hindi naming gamit. So, kami Mhm. kumukuha at, ng hindi amin. At dahil doon na parang ang image ng family, ng amikan, mababait, pero ako ang medyo naging black Black sheep. sheep. So, Oh. dahil doon sabi niya, tinapat niya ako na hindi niya rin ako kayang pag-aralin. Kaya sabi ko, natanong ko din ang sarili ko, ano ang magiging future ko nito? Anong mangyayari sa akin? Hanggang sa nag-decide ako na nagpaalam sa kanya at alam mo yon papunta ako sa mga kaibigan ko, barkada, after ng 3 days or 4 days, 1 week, ay syempre medyo nagiging pabigat doon. Pupunta naman ako sa iba, palipat-lipat sa mga kaibigan. At yun, doon umikot ang aking buhay at parang wala nang pumipigil sa akin. So, yun talaga Nak yung mga experiences mo na hindi mo makakalimutan, Totoo, no? DJ Lou. Mm. Naku, Oo, first part pa lang yan, DJ Lou, intense pero na. punong-puno at full pack na yung kanyang Mm. mga ang dami na, nag-ingay na nga yung ating comment section, pero kailangan muna nating bitinin po ang ating pagkukwentuhan, mga ka-TikTok, at babalik po tayo maya-maya lamang. Pero sa mga oras na ito, atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano man
sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan. Ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus. Ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus. Ikaw ay diringgin. Ay, nandito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kasama at kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Lou. Mga kaibigan, patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa AWR 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron po kayong pa-shoutout, mga comments, kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga nagnanais po na makakuha ng aming mga aklat aralin sa Biblia ay ito po sila, ang Lagpas Pa sa Kaya ng Imahinasyon. Nandito rin po ang Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Pag-asang Daig Pa ang Bukas. Narito rin po ang ano ang sinasabi ng banal na Quran tungkol sa banal na Biblia. Meron rin po tayong ang Dakilang Tunggalian. At para po sa mga nagnanais na magkaroon ng Bible Study Guide, ito pong Explore ang para sa inyo mga kaibigan, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at masaganang buhay. Muli po, kung kayo po ay nagnanais nitong mga librong ito, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. O di kaya naman i-comment nyo po na I want the book sa ating comment section sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Yes, ngayon nga DJ Lou, ako napakaraming mga nagko-comment at hindi natin pwedeng palampasin ito. Unahin ko na po dito si Ma'am Regina Abrahano. Good evening po, watching from US. Aba, hello po sa mga taga-US na nanonood sa mga oras na ito. Hello din daw po kay Kuya Glenn. And also we have here Ma'am Angelina Capistrano. From Isabela naman po siya. Hello din po sa mga taga-Isabela at kay Ma'am Nani Ferrera. Good evening din po from Lipa, Batangas. DJ Lou, may mga nakikita ka pa ba dyan? Nandito si Ma'am Teresita Galapon. Good evening po sa ating lahat. God bless this ministry. And also si Ma'am Emily Sagolili. Good evening. Kamusta kayo? Watching here in Montreal, Quebec, Canada. Hello po sa inyong lahat. And thanks for tuning in dito po sa TikTok. And also nandito rin po si Ma'am Leia Gumayagay. Good evening po sa lahat. Nandito rin po si Ma'am Ria Domingo Tablit. DJ Rocky, ikaw ba meron ka pa nakikita dito sa ating comment Yes, section? meron din sa atin dito. Nais din maging guest sa atin Wow. dito sa programa. Si Ma'am Emily Sagolili. Of course po, may message po kayo ng ating pong mga tech dyan para po makontak po namin kayo. Also, Ma'am Marcel Gonzalez at kay Ma'am Giron Imelda, magandang gabi din po sa inyo. At kay Elijah Defones from Makati City. Hello sa iyo, Elijah. Maraming salamat sa pakikinig at panonood sa mga oras na ito. May nakikita rin ako, nag-comment si Ma'am Ria Tablit. Sabi niya dito, Amen, ang ganda naman ng testimony ni brother at ang bait talaga ng Diyos dahil nabago ang kanyang buhay dahil sa tulong ng Diyos. Amen, totoo po yan. At kay Ma'am, kung kanina may taga-US, may taga-Canada, ngayon naman DJ Lou. Ma'am Nona Erwin, good evening Si po. Ate Nona ito, ang ating guest last time. DJ Rock. Oo nga pala. Hello po kay Ma'am Nona from Australia. 9:30 p.m. daw. Grabe talaga. Worldwide yung ating yung ating guest. Nako, maraming salamat po. Ayan, pakibasa DJ Lou, si Ma'am Digna. Nakikita mo ba dyan? Nandito si Ma'am Digna Regencia. Sobrang amazing po talaga ng Diyos, and Pastor Glenn Amican is a living testimony of His goodness, unfailing love, and grace. Pinadaan po siya sa maraming test and trials para mas maging epektibong manggagawa ng ating Panginoon. At mas marami pong mai-inspire sa kanyang mga karanasan. Wow. Amen. Thank you Thank for you this po for sharing. And also DJ Rocky, nandito po Yes. si
si Sir Romeo Zol, ang family po ni Dr. Zol. Good hello evening po, po Doc sa inyong Zol. lahat. Good evening Listening with my po. family, Doc Zol, Nicole, and Nika. God bless po. Ayan, Thanks God for bless tuning din in po. So ngayon Yan. na, DJ Lou, punta na tayo sa pinaka-exciting part na nais marinig ng ating mga ka-TikTok. So ngayon, Kuya Glenn, Yes. paano nyo po nakilala si Kristo sa buhay nyo? Ano po yung naging turning point ng life po ninyo? Ayun, so doon ako naputol sa nasuntok ako ng tatay ko. Parang ang dating ay naglayas ako. Napunta ako sa hanggang nakapunta ako sa tito ko. Pero bago sa tito ko na which is siya ay isang manggagawa na bilang layman at defender ng faith, ay pumunta muna ako sa ate ko, sa iba kong tita, tapos dahil minor, hindi ako pwede pumasok ng trabaho. At ang huling nag-approach sa akin ay ang Tito Johnson. So, si Tito Johnson Amican, siya ngayon yung nasa pag-aralan natin, nagpe-present ng mga ating mga teachings. At siya actually yung tita ko, yung kanyang misis, ay nakita ako na parang hindi siya komportable sa akin. By the way, mga kapatid, sa mga nakikinig po, ang itsura ko po that time ay emo. Pinaka-one side po eh. One side na buo ang aking bangs ay hanggang baba na Ay, ganyan. grabe. Opo. Tapos meron din akong hikaw. Wala na ngayon, nawala yung butas nag-heal yung butas. At may eyeliner po ako nung Wow. talagang alam niyo po yung tambay na Literal na emo. opo. So hindi ko na maano yung mga picture. Actually iniisip ko kanina, sabi ko pa yung mga mahahalungkat pa ba akong mga picture na pwedeng ipakita. At medyo cringe ko pagka naalala ko ang sarili ko. May mga borloloy, ang dami ko pong tawag nito, kwintas, mga singsing, at ang all black, ang aking attire palagi na ganyan. At nakita ko ng tita ko, sabi niya parang ayaw niya akong kunin. At yung tito ko lang talaga ang nagkulit sa aking tita na pumayag para kunin ako. Kasi sila po ay walang anak. Hindi po sila biniyayaan wala po sila nakatutok talaga sila, full time talaga sila sa ministry. At ako ang kumbaga naging anak-anakan po nila. At talagang sila ang ginamit ng Panginoon. At dahil sa kanila, doon po nagkaroon ng opportunity na makadalo ako sa church. Ang una kong pinuntahang church na sinama nila ako ay sa Central Cainta Church. At doon ay syempre ako ay hindi talagang churchgoer. At ang Sabat ay doon ko na-experience na maghapon pala to. So, ako ay medyo, parang distant ako sa mga tao. Di pa ako komportableng makipasalamuha. At ako ay natulog doon sa pinakang dulong upuan ng church, pinakalikod. At natulog ako doon. At yung tulog na hindi nakadapa ng ganyan, ako talaga humanap ng nakasandig talaga ako ng ganyan. At ang tito ko ay matyaga naman na sa akin, na sinasama ako lagi. At nagkataon that time, that was 2011. At ang tito ko ay din po siya, volunteer ng Hope Channel. Especially nung launching ng 2012 ng Hope Channel. So dahil sila ay busy at ako ay nagkaroon ng opportunity na mag-volunteer din. At ako ay naging lineman. Yan, kasama ko sila Kuya Leo, Kuya July, dito sa kabilang studio lang. At sabi ko, grabe talaga yung na yon. At doon sa DJ Lou ay dahil nga parang hindi ko pa mahanap ang sarili ko sa church. Ako ay nagkulang sila sa cameraman, ako ay nagkapaghawak na rin ng camera. At dahil sa magagaling natin na mga pastor, nabibless ako sa mga message. Nila Pastor Brian, nila Pastor Igan, nila Pastor Orbe. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Tapos, ay ako ang naging close-up shot. At pag-appeal ng pastor ay namalayan ko sarili ko.
ah, lumuluha na ako sa likod ng camera. Yun yung panahon na sabi ko, nakita ko na kung ano yung direksyon ko. At doon ko nakita na siguro kung mangangarap man ako, siguro gusto ko maging katulad nila. At nalaman ko mga pastor sila. At biglang sumisigaw yung yung napagalitan ako ng direktor, come to, kasi come 1, come 2, come 3. Ako ang close up siya sa gitna. Sasabihin sa akin, bakit shaky, bakit bleeding, bakit yun? Kasi nawawala na ako sa focus ko sa pagkakamera. Umiiyak na ako sa likod ng camera. At yun yung panahon na sabi ko, gusto ko maging katulad nila. Gusto ko maging pastor. Sorry, medyo nagiging Nagiging medyo emotional siya emotion dito. kasi parang ang lapit lang yung sa kabila lang na studio, ito yung lugar na kinausap ako ng Panginoon. Sabi niya, balang araw gagawin din kitang katulad nila. Kung hahayaan mo akong baguhin ka. Ito yung panahon na talagang na ako. Ito yung panahon na sobrang hindi ko na kayang i-hold ang sarili ko na umiyak na ako. At nalaman ng direktor na gano'n pala, hindi ako napagalitan, na talagang naghanap sila ng paraan para makapag-aral ako. Oo, kasi siyempre volunteer at that time ay parang 18 years old pa lang ako. Batang-bata pa. So, ito yung opportunity na nagtulong-tulong na ang Tito Johnson, ang ibang mga kaibigan na makapaghanap ng tutulong sa akin mag-aral. Tinanong ako ng tito ko, sabi ng tito ko, ano ba ang gusto mo, pagsisikapan namin ng tita mo na makapag-aral ka, ano ba ang gusto mo? Sabi ko, gusto ko po magpastor. Actually, hindi ko pala sinagot yon. Ang Kuya Frank, na kaibigan ko sa church, siya ang nagsabi na na gusto ko daw magpastor. Syempre, nagtanong sa akin ang tito ko, parang walang alam siya, pero doon sinabi ko gusto ko magpastor. Sabi niya, sinusubukan niya ako. Sabi niya, paano yun? Wala akong hindi kita kaya pag-aralin sa AUP or sa MVC or sa NLAC. Wala tayong pera. At sabi ko, gusto ko po mag-working student. Natuwa ang Tito Johnson that time. Kasi siya ay gusto din talaga, ang linya talaga, gusto niya talaga magpastor. At sabi niya, parang may susunod sa yapak niya. At proud na proud siya na marinig sa akin na parang gusto ko magpastor. Ito na yung panahon na, ayun, may tumulong, makapag-aral sa AUP. At syempre, hindi naman full, so 100% fund or na sponsoran. Kaya may panahon na working student at full-time, working student, full-time. So, ganun ang naging naging training grant sa AUP. Ang ganda ng testimony mo, natatouch Praise ang the Lord, heart praise the ko. Lord. At saka alam mo, DJ Rock, na-realize ko, parang ilalagay ka talaga ng Panginoon dun sa lugar kung saan una, medyo uncomfy ka, pero dun pala siya papasok Totoo. para makilala mo siya. Totoo. Kumbaga, parang who would have thought na yung simpleng volunteer, yung mga simpleng ginagawa lang, who would have thought na yun yung magiging turning point at magiging transformation ng life talaga niya. Oo. And nakakatuwa, kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya nung time din, since I'm also Oh. converted, na parang nung time na nasa church din ako, ako lang mag-isa, parang sabi ko, next time, ako naman yung tatayo dyan. Parang next time, din kabeso-beso din ako. Kasi hindi ko alam na whole day pala yung Sabbath. Tapos Same, wala same. akong friend, wala akong kakilala. And now, I cannot imagine na dadalhin ako ng Panginoon sa ministry na ito at patuloy Praise na the Lord. gagawin. Amen. DJ Lou. Napakaganda. So, dito po papasok, DJ Rock, yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay mo. So, ano yung mga yon? Anong ginawa ng Panginoon sa'yo, para sa'yo, sa buhay mo? Ito na yung actually hindi naging madali. Akala ko gano'n na lang kasimple makakapag-aral ako. Pero as I compare myself doon sa mga kaklase kong mga nag-aaral ng theology, sila ay raised sila sa church, may mga leadership sila. Ako, sobrang zero ang aking background. Wala akong alam sa sa Bible, di ko alam kung paano ang leadership sa church. So galing talaga ako sa zero knowledge sa Bible. Pero na-amaze ako kasi isang beses pagpasok ko, hindi naka-enroll na ako ng ganyan. Pagdating ko, mga kaibigan, ako ay laking bundok at mahiyain. Hindi ko alam kung paano dahil galing ng probinsya,
balu-baluktot ang aking Tagalog. Tapos pagdating sa school ay English pa ang mga professor. So talagang struggle na malaki. Tapos dahil siyempre ang course na pinili ko ay theology, ay nag-ask pa sa akin na ako ay mag-pray. So so yung Parang nung una panahon na yun, nahihiya ka, hindi no? lang mahiya, parang liit na liit ako sa sarili ko at Oo. sinubukan ko, pero hindi ko alam kung paano i-articulate, kung paano ko tatapusin ang prayer. At yun yung panahon na sabi ko, parang china-challenge ako ng yung aking commitment or dedication sa paglilingkod. Kasi after that, hiyang-hiya ako sa sarili ko at pumunta ako sa likod ng church at talagang dinadago ko ang sarili ko, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpastor. Sabi ko kung pagpapastorin man ako, anong ipakita ng Panginoon kung paano ako makakapagtapos sa ganitong course na pinili ko. At dito pumasok yung mga friends. Ang babait lang ng mga friends sa AUP. AUP, Adventist Sorry, University of oo. the Philippines. Adventist University of the Yes. Philippines, sa Silang. Doon ako nag-aral ng theology at nagkaroon ako ng maraming kaibigan. At sila yung Amen. nagtiyaga sa akin. At na-observe ko sila, madaling araw pa lang, magbabasa na ng mga books. Ako, nagbabasa din ako ng Steps to Christ, basa ako ng ganyan, ilang page, pero parang walang pumapasok. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi sa akin, mag-pray lang ako. At talagang biyaya ng Panginoon, talagang natuto din. At, Oo, kasi di ba meron tayong worship sa umaga, may Oo. worship din sa gabi. Tsaka naging example ko talaga mga roommates ko na Oo. aside from corporate worship, meron silang mga personal devotion. Edi gaya-gaya lang din ako. Basa-basa din ko, no? Basa-basa din ng ganyan. Pero wala talagang na-absorb ang utak ko. Pero paglipas ng panahon, nagulat ako na naintindihan ko na. At sabi ko, i-highlight ko yung magaganda dito. At hanggang natapos na parang halos na-highlight ko lahat ng Steps to Christ at natuto na ako na nakakapag-join na rin ako sa Voice of Youth. Ito yung mga kaibigan, ito yung training ground. At sa biyaya ng Panginoon, ako ay dahil sa excited ako lagi sa mga ministry, Voice of Youth, Revival, Master Guide, Canvassing, naikot ko ang Luzon, Visayas, Mindanao sa mga opportunity na nagbubukas at hindi ko pinapalagpas ang bawat sem break, December break, o kung ano pa mga bakasyon, ay hindi ako umuwi. Hinahanap na ako ng Tito Johnson, ano ba ang nangyari sa aking pamangkin? Ito ba ano na ang nangyari sa kanya? Pero ako mga kaibigan ay nandoon sa kung saan sa mga isla, sa Iloilo, sa Palawan, sa kung saan-saan ay trinain ako ng Panginoon sa ganong paraan. So, Amen. napakabuti talaga ng Panginoon sa kanya, no, Totoo. DJ Rock? Na binigyan Kaya siya ang dami ng... Yes, sige, go, sige, go, go. DJ Lou. Kaya napakaraming opportunities na dumating sa buhay niya. Nakapag-aral siya sa AUP, yan nga, Adventist University of the Philippines. Tapos nagkaroon ka ng mga kaibigan na tutulong sa'yo. And opportunities na para malibot mo yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, yun nga, DJ Rock, ikaw naman. Totoo, kaya namin napapa-comment dito si Ma'am Melody Aleo. Sabi niya, hello din po DJ Rock and DJ Lou. Watching at done sharing daw. Watching siya from Quezon City. Thank you po sa pag-share. I know na marami po ang nabibless. At of course, may nagpapa-shoutout po mga missionaries from AWR-CDE. Ayan, shoutout daw kay Jem, kay Rainer, kay Joe, at kay Pam, kay Ibun, kung sino pa man ang nandyan. Ayan, hello din po sa inyo. At kay Ma'am Fidela Villavicencio, amen. At kay Ma'am Rose Derecho, praise God, amen and amen. Ako, ang dami napapa-amen dito, Kuya Glenn. May nababasa ka pa ba dyan, DJ Lou, bago tayo magtapos sa episode na ito? DJ Rock, nandito rin si Ma'am Jean Pozos, watching from Jaro, Oharo, Leyte. God bless po sa lahat. Nandito rin si Ma'am Krisha Adibar, amen. Si Ma'am Melody Tablit Alejo, na-inspired ako sa kwento mo, Brother Amika. Napakabuti talaga ng Diyos. Amen. God bless you and your ministry. Nandito rin po si Ma'am Estela Deapera. God bless you, Pastor. Please pasama sa prayer si Salig Gay Deapera for healing. Ayan, isasama po natin yan sa ating mga panalangin. Ano po. At si Ma'am Teresita Galapon. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Gumagawa ng way para lumapit tayo sa Kanya. Ayan, DJ Rocky. Amen. Thank you po sa pagbabahagi ng inyo pong mga reflection sa loobin po mga ka-TikTok. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, puputulin lamang po natin panandalian ang ating pong kwentuhan at papakinggan po muna ang isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.
Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. And that is Sa Wakas by the Bereans. Muli, maraming salamat pa rin po sa pagtutok sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk. Ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rack. At ito pa rin po si DJ Lou, mga kaibigan, nais po naming magpasalamat muli sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating programang TikTok at sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live po namin na mga kasama dito sa studio ng AWR 89.1 FM ay kontakin lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky? Yes, bago po tayo magtapos sa ating pong kwentuhan, batiin po muna natin si Sir Boyet Lagrosa. Sabi po niya, Amen, purihin ng Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon. Maraming salamat po. At kay Sir Franklin Kapatan Alingag, good evening po and Amen din. At kay Ma'am Nona Irwin, sabi niya, salamat po sa awit. Ayan, nagka-problema daw pero naririnig pa rin daw
Naririnig pa rin daw niya. Ayan. So napakaganda po ng mga awitin na ating pong napapakinggan sa ating pong radio station na 89.1 FM. So ngayon, DJ Lou, bago tayo magtapos, atin mo nang alamin, Kuya Glenn, nandiyan ka pa ba? Ayan. Ito pa, nandito. Kasi gusto din naming malaman, sino na po ba si Kuya Glenn after po ng encounter niya kay Christ? Yon ang pinakang amazing sa Panginoon. What a mighty God we serve talaga. Kasi after ko mag-aral, ako ay nag-apply sa Central Luzon Conference, CLC, bilang isang manggagawa. Naging church planter at kasalukuyan pong district pastor sa 5 churches ng Muntinlupa sa labas at mayroon 3 church sa loob ng bilangguan. At talagang ang dami dong mga transformation din na ginagawa ang Panginoon. At gusto ko rin mag-invite ng mga mag-share din dito kasi grabe yung blessing Sure. talaga kung Oo. paano binabago yung buhay natin. So after noon at ngayon ako'y kasalukuyan naglilingkod sa Central Luzon Conference at masaya ako na nakikita ko ang sarili ko na ito talaga yung panawagan, calling sa akin ng Panginoon. Every time na mag-share ako, every time na tatayo ako sa pulpito, ipapakilala ko si Kristo, ito yung panahon na nire-remind din ako ng Panginoon kung paano niya rin ako binago. Amen. Napakaganda. Alam mo, DJ Lou, yung binago sa kanya, hindi na siya emo. Wala na. Wala na yung talking niya, yung one-sided bangs niya. Gusto ko pang ibang Very sabihin doon evident. Medyo Oo nawala na nga. ba yung bangs? Medyo luminis ba at medyo lumawak ba ang... Nag-clean cut na siya. Oo, tsaka who would have thought, diba, DJ Lou and Kuya Glenn, na yung dating tambay, yung may mga bisyo, tapos ngayon naging pastor na, diba? Yes. Ang Totoo dami yan. ng Hindi ko akalain na kasi dati nababaduyan ako sa nagtatak-in. Feeling ko galing lang ng CR pero ngayon wala. Ito talaga, syempre formal. Nababaduyan ako pero ngayon ito na yung lives. Ito pala yung maganda. So, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay mo, Kuya Glenn. DJ Rocky, dahil mabilis nga ang oras, no? Kuya Glenn, gusto naman naming malaman, ano yung commitment mo ngayon sa Panginoon? Of course, pagdating sa commitment, talagang dahil sa pamagitan ng digital ministry, ako binago ng Panginoon. I commit myself to really serve the Lord sa panahon ng digital generation, sa panahon ng ganitong setup na nabibless ako at alam ko na may mga nakikinig ngayon sa ating programa na tinatawag ng Panginoon. At ito yung special na mensahe panawagan sa iyo, kapatid, kaibigan na nakikinig na kung paano ako binago ng Panginoon, kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili, ay alam ko na kaya ding gawin ng Panginoon ito sa iyo. Yung kala mo wala kang direksyon, kala mo wala kang purpose, kala mo di mo alam kung para saan ang buhay. Dahil napakinggan mo ang mga kwento sa programa ng TikTok ay makikita mo na makapangyarihan ang Diyos. Hindi lang mabuti ang Diyos sa akin, kundi mabuti ang Diyos sa atin pong lahat. Kaya ang favorite verse ko dyan, Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to For those who good. love God. Amen. Amen. Ang ganda. Ako, for sure, ang dami na nagiging baon ng ating mga ka-TikTok. Kaya bago ko tanongin si Kuya Glenn ng kanyang pabaon, sa mga listeners po natin, sa mga ka-TikTok po natin, ano po yung naging baon nyo sa kwentong pagbabagong buhay ni Kuya Glenn? I-type in nyo na po sa ating comment section para mabasa din po namin ano po yung naging baon nyo mula sa kanyang kwento. So ngayon, ito yung pinakaayaw namin, Kuya Glenn, na yung pagtatapos. Pero kailangan talagang magtapos. So Opo, ano yung gusto mong ipabaon sa atin pong mga ka-TikTok? I think marami sa atin ang na-experience din yung mga ganitong karanasan at ang sarap, katulad ng sinasabi mo, ang sakit talaga magpaalam kasi parang ang sarap magkwentuhan. Pero pag pinag-aralan natin ang Bible, may lugar na para talagang unlimited yung time. Tayo together with the Lord. Uupo Yes. tayo sa paanan ng Panginoon. At ito yung message ko na sa mga kaibigan na nakikinig ngayon, hindi talaga ito yung ating tirahan. Ang lupang ito, ang makasalanan, ang maraming problema, maraming kasakitan. Meron talagang nilaan ang Panginoon. Sobrang mahal niya tayo na hindi niya gusto na nakikita ang ating sitwasyon ngayon. In fact, nag-prepare siya ng isang place na dadalhin niya tayo doon at eternal life, eternal joy, peace,
at wala ng hirap at sakit. Ito yung gusto ko i-encourage sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hindi ko alam ang problema nila sa bahay, sa trabaho, sa health nila. Pero ito yung message natin eh. Every time na ipapakilala ko ang Panginoon, ito yung kumbaga bala natin or message natin sa kanila na wow, merong place na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na napakaganda kasama ang ating pong Panginoon na makapangyarihan na kayang baguhin ang ating buhay. Broken life, Amen. pero ginawa niyang blessing, di ba? Wow. Parang messed ang buhay natin, pero ginawa niyang message. Pero tayo, Amen. minsan nagrereklamo, naging victim tayo. Pero napaka-powerful ng Panginoon na yung victim experience natin, magiging victorious ito sa biyaya ng Panginoon. Kaya, again, Romans 8:28, all things work together. Ngayon, magki-question tayo. Pero after ng lahat-lahat, part lang pala yun ng puzzle, bakit naranasan natin yon. At pagkatapos ng lahat, ipapakita sa atin ang whole picture, papasalamatan natin yung pinakamasakit na naranasan natin dito sa lupa. At Amen. pasasalamatan natin yung pinakamasakit pala na yon, pinakamahalaga pala siyang part dahil doon kumilos ang Panginoon. Amen. DJ Lu, Nako, sorry Kuya DJ Glenn, Lu. pinaiyak Sorry mo si DJ Lu DJ talaga. Lu. Sorry, Nako, sorry. talagang Sorry po. napakaganda po talaga ng mensahe na binigay ni Kuya Glenn, no? Nako, DJ Lu, bakit naging emotional ka? Ano ba yung naging baon mo sa kwento ni Kuya Glenn? Wala Ano lang. siya na yung next ko na i-guess? Wala lang nakarelate kasi talaga ako sa kanya. So, yung baon ko dito, kahit nawala ka sa landas, no, kahit naging mabisyo ka or naging sakit sa ulo ka, kahit ano pa yung experiences mo noon, dito natin nakita na walang imposible sa Panginoon. Ano Amen. po, ilalagay niya tayo sa isang lugar na kahit sa una hindi po tayo komportable or hindi po familiar, pero doon po Yes. natin siya makikilala. May mga tao po siyang ilalagay sa buhay natin para tulungan po tayo at mas Yes. maging malalim pa po yung Amen. pagkakakilala sa kanya para ma-build po tayo. Hindi po mahalaga kung ano tayo noon. No one can judge us po, mga kaibigan. Ang mahalaga po ay kung ano po yung ano po tayo ngayon dahil po sa Diyos. So, yun lang. Yun lang. Sorry po. Oo nga, parang alam ko na yung next guest ko sa next episode. Alam na Oo. this. Ako naman, yung naging baon ko dito sa kwento ni Kuya Glenn, no, at sa mga ka-TikTok din natin, na who would have thought na yung mga simpleng bagay at encounter o mga pangyayari sa buhay natin ay kaya palang gamitin ng Panginoon na magiging meaningful yung Amen. simpleng araw, simpleng gawain, na itaturn ng Panginoon yon na maging special dahil yung pala yung time na makikilala natin siya. And sobrang nakaka-relate ako sa iyo, Kuya Glenn, kasi who would have thought na, since ako, I was also a converted Adventist, na through networking ko, natagpuan yung Panginoon. So talagang napakaganda po ng ating naging talakayan ngayong gabi. Bati-bati po muna tayo. Binabati natin si Ma'am Digna Regencia. Amen. Always keep your heart in the love of God. Lord, please let me win all the time for your glory. Amen. Thank you so much po. Ayan, nag-iiyakan na nga po kami dito. Nandito rin po si Ma'am Melody Tablit Alejo. Ang sabi po niya, naiiyak ako, Pastor. Maraming salamat po. Ako rin po talaga naiyak din kasi tagus po talaga sa puso ang ating mga pinag-usapan. Ano po? At nandito rin po si Ma'am Ria Domingo Tablit. Amen. Talaga, tagos sa puso. And si Ma'am Teresita Galapon. Amen po, Ma'am Lu. Maraming salamat po, mga kaibigan. At si DJ Rocky nga po ay medyo nawala na po sa ating connection. So, ako na po ang magpapasalamat po sa inyo sa pagsama sa amin tonight, mga kaibigan. And I hope marami po kayo natutunan, na inspire kayo kay kay Kuya Glenn. So gusto ko pong pasalamatan si Kuya Glenn sa pag-guest sa atin Amen. dito sa TikTok. Talagang tumagos nga naman ang Praise the kwento Lord. po niya, ang kanyang testimony. Ano po. So, yun po, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Ganun din po sa Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lu, nagsasabing luwalhatiin ng Panginoon ngayon at magpakailanman.
Yan. Muli po, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.